Hello guys, welcome back to this channel. This is Boy Ipon and so far bibigyan ko kayo ng update dito sa ating stocks versus mutual funds. So kinumpare ko po yung dalawang investment natin, yung mutual funds at stocks at kitang-kita nyo naman po sa screen kung sino po yung panalo. Si mutual funds, no? So at si stocks, no, yung total investment natin ay 109,991. Ngayon ang value niya na lang ay 104,285. The mutual funds naman po, on the other hand, is 98,310. Anong value niya naman ay 100,572. At patuloy tayong lumalaki yung investment natin dito at patuloy na lumalaki yung dividends natin dito. So far, yung mga binili naman po natin sa field stocks, dito tayo bumibili ng ng investment natin sa stocks. So far naman po, nag-earn naman siya ng dividends eh. Kaso nga lang, dahil medyo malaki yung pag-down ngayon no ng market at naapektuhan yung ilang investment natin katulad ni Maynilad no na pinakamalaki na hinahawakan natin na negative 4,169 siya ngayon no at negative 7% siya sa ating portfolio. Doon talaga na drag yung investment natin sa stocks, pero nga hayaan lang natin siya diyan, no? Yung mga REITs naman, dividend earning niya, although medyo maliit yung natatanggap natin, consistent tayo na nakakatanggap ng dividends taon-taon. And almost lahat ng ating hinahawakang stocks ay dividend earning versus lang po dito kay DD na konti lang din siya magbigay. Pero ito lang yung ating gain so far. So, yun, no? Um, Medyo masakit tignan yung stocks, pero ganun talaga. Kaya ang mapapansin nyo, ang dinadagdagan ko talaga na investment ay yung mutual funds natin, no? So, punta naman tayo dun sa mutual funds. Ito yung mutual funds natin, total cash in 98,310 and yung portfolio value natin is around 100,000. So, ito talaga yung kumikita. At kung mapapansin nyo, dito ako naglalagay talaga versus stocks. Yung stocks, tinigil ko muna yung paglalagay. No, honestly, tinigil ko muna yung paglalagay dito. Tapot lang siya, hindi ko siya binebenta, hindi ko siya wini-withdraw, pero hindi ko siya dinadagdagan. Versus dito sa mutual funds na nagper-perform, so yun yung dinadagdagan ko, no, kung sino yung nagper-perform. Gano'n naman talaga, di ba? Lagyan mo yung kabayong nagper-perform. So, so far, ang experience ko lang dito sa dalawa na to, wait lang, nagkamali yung pinapakita sa screen. Ang experience ko lang po sa dalawa na to is yung sa mutual funds, ang kagandahan sa kanya, hindi mo kailangan masyadong i-monitor and also monthly din siya nagbibigay ng dividends versus yung sa stocks talaga na tinitignan mo yung merkado, no, active ka na nagbibigay ng merkado. Ay active ka tumitingin sa merkado kung paano siya nagper-perform. So, yan, no? How they differ, mutual funds, meron kang fund manager, yung stocks, ikaw mismo yung nagmamanage. Diversification, diversified naman yung stocks natin. We have 12 stocks, but yung mutual funds kasi super spread niya across so many investments. And then yung effort, kailangan sa stocks medyo hands-on ka. And mutual fund, buy ka lang ng bili. Bili ka lang ng bili. So, mapapansin nyo, every month, bumibili lang tayo ng around more than 5,000 or minimum 5,000 or more than 5,000 depende sa pera natin na available na pwedeng ipili. Pero minimum talaga na naglalagay tayo ng 5,000 to keep on investing sa mutual funds. And kung mag-stay lang, no? Kung mag-stay lang dyan, ang stocks natin, hindi siya maglo-loss pa na mas malaki dyan at hindi siya mag-gain. Maihahabol ni mutual funds kung ano yung nawawala natin dito sa ating stocks. Pero yun nga, hindi pa naman tapos ang laban sa stocks. Malay nyo, di ba? Taas baba naman yan eh. Hindi natin masasabi talaga. Ang investing is long term talaga. Kailangan tignan mo siya long term. Huwag mo siyang titignan talaga sa maaga pa lang. Kasi nga, kung mapapansin nyo ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung mapapansin nyo sa dividend, sa dividends pa lang makikita nyo na, like, ito, chart to ng mutual funds, guys, nung 2025, no, ayan, na-log out tayo. So, nung 2025, yung 2025, dividends, hanapin natin, 7.21 pesos lang, di ba? Yung natatanggap natin. Pero nung 2026, tumataas na siya January 24.94 habang nagdadagdag din tayo ng pera, ha? Nagdadagdag tayo ng pera niyan, ha? 20, 24.94,
tumaas siya ng 40.03 yung dividends ng mutual fund. Nung March, tumaas siya ng 59.76 yung natatanggap natin. Tapos tumaas siya ng 215.74 kasi nung April, bumili ako ng around 20,000 pesos plus yata nung April. Nung May, tumaas ulit siya ng 263.92. At ngayong June, tumaas siya ng 329.99. So, habang nagbibigay ka ng pera, habang nag invest ka monthly, patuloy na tumataas yung natatanggap mong dividends. So, pataas siya ng pataas habang siya ay nagtatagal. Kumbaga habang siya ay nagko-compound. So, kung titingnan natin, after this year ends, maganda-ganda na yung amount na yan, malalabanan na natin yung ating mga losses at makakaakyat na tayo doon sa gusto nating mangyari na kumita tayo ng pera. So hindi ko naman masasabi na na lugi tayo, hindi natin titingnan yung ang investing kasi it's more of a long game, it's more of a marathon. It's not a sprint, no? Na kailangan kahit tiny lang, no, yung napansin ko, kahit wag ka masyadong magmadali, wag masyadong biglain yung paglalagay mo ng pera. Pero kung consistent ka naglalagay buwan-buwan, makikita mo yung performance at makikita mo yung kahalagahan ng kakampi mo yung oras sa investing. Hindi mo kailangan malaki agad yung investment mo, no? Pero kung patuloy ka naglalagay, patuloy siya nagko-compound, hindi mo malalaman yung in-invest mo pala na 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 kada buwan, nagiging 100,000 na siya over the course of time. So yun yung so ngayon month 8 pa lang tayo sa mutual funds. We have like 6 months to go on this year. So magiging month 14 tayo after this year and titignan natin kung anong mangyayari after that. And yun lang, no? Stocks versus mutual funds right now currently um honestly speaking, mutual funds is beating my stocks funds. So, yun lang and sana nakatulong 'to sa inyo and, ano naman tayo, transparent naman po tayo sa lahat ng pino-post natin dito, hindi po tayo nanloloko at talagang invested talaga yung pera natin dito. At kung may tanong kayo, comment lang kayo down below. 'Wag lang naman po yung harsh comments 'no, yung mga kritisismong comments na magaganda, okay naman po yun kasi, welcome naman po tayo dun. 'Wag naman po tayo yung nangba-bash, Iba kasi masyadong mga basher, masyadong matalino when it comes to pera, masyadong magagaling. So, pero yun lang, ganun talaga ang buhay. May mga tao talagang ganun. And yeah, don't forget to subscribe in my YouTube channel and um, see you in my next video po.